Ilang road hazards ang naging dahilan ng disgrasya. Paano iwasan ang road debris para ligtas ang inyong biyahe? Sa Rodriguez, Rizal, makita sa kuha ng dashboard camera ang pagsemplang ng isang motorsiklo at ang dalawang sakay nito. Ang naging sanhi ng disgrasya ay ang lubak sa kalsada. Sumaklolo ang ilang motorista. Nagtamo ng bali sa paang rider ng motorsiklo samantalang gasgas sa katawan ang tinamo ng angkas. Ayon kay Joel Agustin ng Philippine Advocates on Road Safety, isang non-government organization o NGO, delikado ang road hazards para sa mga motorista gaya ng lubak sa kalsada. Yung mga road debris ay yung mga kalat sa kalsada na hindi naman siya dapat doon. Samantala, sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX, isang pickup truck ang nag-overtake sa motorsiklo. Maya-maya pa, mapapansin ang pag-angat ng bed cover ng pickup truck hanggang sa tuluyan na itong inilipad ng hangin. Ayon sa rider ng motorsiklo na kasunod ng pickup truck, mabuti na lang at hindi ito tumama sa kanya. Agad din namang huminto ang driver ng pickup truck para kunin ang bed cover. Payo ng eksperto, siguraduhin na maayos ang accessories ng ating mga sakyan. Siguraduhin muna nila yung sasakyan nila na nakafix lahat. Kung may dapat itali nila ng maayos para hindi sila makapanakit ng iba dahil hindi lang naman sila yung gumagamit sa kalsada natin. Sa General Mariano Alvarez, Cavite, nakuha na ng CCTV camera ang ilang lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, isa sa kanila ang pumulot ng isang gulong at itinapon ito sa gitna ng kalsada. Nasagi ng dumang motorsiklo ang gulong. Sumemplang ito at ang dalawang sakay niya. Ang pasaway na lalaki nagtapon ng gulong tumakas matapos sumemplang ang motorsiklo. Anong kinainatan ng dalawang sakay ng motorsiklo? Nahuli rin kaya ang salarin sa insidente? Abangan mamaya! Isang rider ng motorsiklo sumemplang matapos tumama sa gulong na nakaharang sa daan sa Cavite. Si Nicolas Cilia ang rider ng motorsiklo. Ayon sa kanya, ang gulong na itinapon ay panakitbutas daw sa lubak ng kalsada. Andyan po nakalagay yun, mga 3 buwan na po yun dyan sa butas na yan. Kasi lagi natutubigan po yan Tapos pagka nilagay nila dyan para hindi makadaan ng mga tricycle pag may tubig na. Pero na madaling araw na yon, tinanggal ng isa sa mga lalaki ang gulong na nakatakip sa lubak at ipinagulong sa gitna ng kalsada. Pauwi, papasok po, dito ako nadaan. Dito lagay ako nadaan kasi lagi traffic to Diyan na po ako lagi lumulusot. Kaya kitang-kita ko lagi may gulong dyan kumpiyansa naman ako na hindi gagawin sa amin yun. Madilim daw sa lugar kaya hindi niya napansin ang gulong. Mga magti 3:30 po yun, pauwi po ako galing sa trabaho. Tapos habang nagdadrive po ako, pauwi ng trabaho, hindi ko po napansin na may nagpagulong ng gulong. Papunta po sa amin, may 4 po na lalaki. Hindi ko pa nalaman yun na may gulong na parating sa amin. Tinanong ko lang po sa angkas ko, kaya siya nakapansin na may gulong. Natanggal ang suot na helmet ni Nicolas kaya gumasgas ang mukha niya sa kalsada. Nagtamo siya ng bali sa mukha at mga gasgas sa katawan. Yung mukha ko po, fracture po ito. Tapos ito po, galos po to. Kaya po nagkaano lang to po, nawawala na po yung mga ganito. Pinaderma ko po kasi ito Kaya naglagay na po ako ng ointment, kaya natanggal-tanggal na po. Nagtamo ng mga galos ang kanyang katrabaho na nakaangkas sa kanya noon. Pangalawang buhay ko na to kaya pag naalala ko po, natatakot po ako. Bukod sa nabaon sila sa utang dahil sa pagpagamot, halos isang buwan ding hindi nakapasok sa trabaho si Nicolas. Mahirap kasi doon namin kinukuha yung pang-araw-araw namin Tapos yung nakadisgrasya sa amin, parang walang nanagot. Yun, hirap na hirap kami. Sana nakadisgrasya sa amin, magano naman sila, mamulong. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin inaalam ng pamunuan ng barangay ang pagkakilanlan ng mga lalaki sa video. Sa Malasiki, Pangasinan, habang bumabiyahe ang motorsiklong ito, isang plywood ang lumipad mula sa kanyang harapan. Ang plywood, flooring pala ng isang tricycle na kanyang sinusundan. Naku po!
Ay sa rider ng motorsiklo, mabuti na lang at nakaiwas siya agad. Sinubukan pa niyang kausapin ang driver ng tricycle pero hindi ito huminto. Pare! Pare! Munti ka na maka-aksidente. Hindi ka man lang huminto. Nabangga ako eh. Hindi na nito hinabol ang rider. Sa mga pagkakataon na may sinusundan kayong sasakyan na may mga kargang gamit, payo na eksperto hanggat maaari ay iwasan ang mga ito. Ang may bibigay ko lang na tip sa mga rider na sumusunod tayo sa isang sasakyan na may mga sakay na construction material. Kung siya ang nasa inner, mag-outer lane tayo. Para anuman yung malaglag niya sa sasakyan, ay hindi niya tayo masasaktan o maaabutan. At saka may way pa tayo para umiwas pa. Samantala sa barangay Tenan, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Isang hayop naman ang naging saninang disgrasya ng isang motorista. Sumemplang ang rider ng motorsiklo matapos bigla sumulpot ang kambing. Pareho naman ligtas ang rider at ang kambing. Payo na eksperto maging mas maingat tuwing bumabiyahe sa mga provincial road o mga lugar na maaaring may sumulpot na mga hayop. Kailangan lang natin na pag nakakita nga tayo ng mga hayop na ganyan sa mga kalsada, ay mag-slow down tayo. Kasi yung hayop, anumang oras yan, ay nagugulat yan at tatawid yan bigla sa kalsada. Yun ang nagiging cause ng disgrasya natin. Maging handa rin sa mga posibleng peligrong makasalubong. Para magiging aware ka sa mga madadaanan mo o mayroong mga bato, 30 to 40 meters yung layo ng tingin natin. Para makikita natin kung ano man o may mga hayop man dyan, may mga bato man sa kalsada natin, ay nakikita natin at kaya nating iwasan. At saka mag-slow down tayo. Kailangan lang focus sa kalsada lagi.